Good afternoon po and happy Sabbath po sa lahat. Welcome po sa ating pong evening devotional program at sa ating pong pagsimula, tayo po ay awit ng ating opening song na susundan po ng opening prayer mula po sa Tumpa Church. At ang manguna po sa ating devotional ay si Sister Daniela Ross. And after po niya ay may oras pa po for insights kung meron po kayong nais idagdag. So yun at po ang ating flow ng programa. Tayo na po ay magsimula na sa atin pong pag-aawitan. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for guiding us throughout this wonderful day. Please continue to guide and bless us as we have our sundown worship. Please bless the speaker so that we may impart the message that you'd like us to receive effectively and so that we may be able to apply it in our hearts and minds and in our daily lives so that we may become good examples to people around us and be the children that you'd like us to be. Please continue to guide and bless us throughout the rest of this day and especially as we welcome Brighton Week. Uh, Continue to guide and bless us throughout the week as well, and also for our loved ones who are not with us. God bless for guiding us here, and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name, I pray. Amen. Mapagpalang araw po ng Sabat mga kapatid and happy sundown worship. At tayo po muli ay dadako na sa ating pag-aaral ng Conflict and Courage, December 20. Entitled, Beyond the Gloom to Glory. So atin pong tunghayan kung papaano sa kabila ng mga pagsubok na maipakita ang kaluwalhatian ng Panginoon. It's December 20. Sabi sa key text natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, pinapakita nito na ang pagdurusa po ay bahagi ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. So, hindi tayo makikilala kung hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kaya kung tayo ay susunod sa Panginoon, expected na natin na makakaranas ng mga tukso, ng mga pagsubok, at kahit buhay pa natin yung kapalit.
gaya ng mga sinaunang mga disipulo ng Panginoon or sa mga martir noong unang panahon na sila ay naging martir sa katotohanan. Kaya sa gitna po ng pagsubok, tinatawag tayong manatiling matatag at magpagtiwala sa Diyos o magtiwala sa Panginoon at huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti. Dahil ang gantimpala po ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa anumang pansamantalang hirap na ating dinaranas. Kaya maging matatag tayo mga kapatid. Kaya sabi sa second paragraph sa ating pag-aaral, in the experience of the Apostle John under persecution, there is a lesson of wonderful strength and comfort for the Christian. God does not prevent the plottings of wicked men, but He causes their devices to work for good to those who in trial and conflict maintain their faith and loyalty. So, sa gitna po ng mga pagsubok at labanan, tinatawag ang Kristiyano o yung mga tapat na mga tagasunod ni Kristo na manatiling may pananampalataya at katapatan sa Diyos. So kung tayo ay nakasubok sa mga ganitong bagay, magiging tapat po ba tayo sa Panginoon? Ang mga pag-uusig po, alam natin na ay hindi ito tanda na tayo pinabayaan ng Diyos. Minsan ito yung point sa atin, na parang pinabayaan na tayo ng Panginoon kasi kahit buhay pa yung kapalit natin, parang surrender na tayo. Kaya nga, sinasabi dyan na yung buhay natin, dito tayo kinocomfort ng Panginoon. Panahon na tayo sinusubok. Tayo ay parang napanghihinaan na. Kundi, alam natin na yung mga pag-uusig ay hindi tanda na tayo pinabayaan ng Diyos, kundi pagkakataon ito upang ipakita yung tibay ng ating pananampalataya. So, kung hindi tayo sinusubukan o hindi tayo pahihintulutan ng Panginoon at subukan, hindi na maipapakita na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Hindi niya matatry yung pananampalataya natin kung hindi natin maipapakita yung katotohanan sa buhay natin, kung hindi tayo susubukin. Kaya kailangan tayong magpasalamat sa mga pagsubok at tukso dahil dito mapapatunayan kung tayo po ba ay nagiging tapat sa Panginoon. At tandaan natin, hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na subukin ng abot ng ating makakaya, kundi sa kabila ng pagsubok ay bibigyan niya tayo ng lakas para makapanagumpay. Kaya sa kanyang karunungan, ang Diyos ay gumagamit maging ng paghihirap upang patatagin yung ating pananampalataya at ihanda tayo para sa mas dakilang layunin at pagpapala. Sa pagpapatuloy po, sabi dito, it is the work of faith to rest in God in the darkest hour, to feel however sorely tried and tempestuous that our Father is at the helm. The eye of faith alone can look beyond the things of time to estimate aright the worth of the eternal riches. So, kapag meron tayong tunay na pananampalataya, maaari nating pagkapitan yung pangako ng Panginoon na tanging pananampalataya lamang ang makakakita o ang makakahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi si Kristo o ang Panginoon pa rin yung kumukontrol sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, natututo ang Kristiyano o mismo tayo na tumingin lampas sa mga pansamantalang bagay at pahahalagahan po yung walang hanggang kayamanang inihahanda ng Diyos. Kaya nga sabi pa dito na Jesus does not present to His followers the hope of attaining earthly glory and riches, of living a life free from trial. Instead, He calls upon them to follow Him in the path of self-denial and reproach. He who came to redeem the world was opposed by the united forces of evil. So it will be with all who will live godly in Christ Jesus. Persecution and reproach await all who are imbued with the Spirit of Christ. So kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, hindi po tayo matatakot sa anumang mga pagsubok na ating pagdadaanan, sa anumang mga pahihintulutan ng Panginoon, ang kaaway na subukin tayo para mapatunayan kung tayo po ba ay nananampalataya sa Kanya. Kasi tandaan natin, hindi po ipinangako ni Kristo sa kanyang mga tagasunod ang makamundong karangalan, kayamanan o buhay na walang pagsubok. Sa halip, pinatawag niya silang sumunod sa kanya sa landas ng pagtanggi sa sarili at pagtitiis. So, tayo po ba ay susunod? Na alam natin na punong-puno ng pagsubok kung ikaw ay lalakad sa landas ng katwiran. Na alam natin dati hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, ang ganda ng buhay natin. Pero ngayon, we are all surrendered to God. Parang
dito na natatry natin yung pananampalataya natin, parang dito na tayo sinusubok na napakadami ng problemang dumarating. Kaya nga, hindi po nangako si Kristo sa kanyang mga tagasunod na ang mga makamundong karangalan. Hindi po ito yung pinangako ng Panginoon sa atin na makakamit natin, kundi yung walang hanggang kayamanan, mga kapatid. Kaya, gayon din ang mararanasan ng lahat ng nagnanais na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus, na ang pag-uusig at pagsalansang ay bahagi ng buhay ng mga puspos ng Espiritu ni Kristo. Ito'y patunay ng tunay kung tayo po ba'y sumusunod ng may katapatan sa Kanya. Kaya nga sabi pa dito, in all ages, Satan has persecuted the people of God. He has tortured them and put them to death. But in dying, they became conquerors. They bore witness to the power of one mightier than Satan. Wicked men may torture and kill the body, but they cannot touch the life that is hid with Christ in God. They can incarcerate men and women in prison walls, but they cannot bind the spirit. So, take note mga kapatid, sa lahat ng panahon na kahit ilang beses pa na inuusig ng kaaway ang bayan ng Diyos, maraming mga pinahirapan at pinatay, ngunit sa kanilang kamatayan, sila'y naging mga mananagumpay. So, ang kanilang katapatan, sinusubok kung sila ba ay tunay na sumusunod kay Kristo. Kung tayo po ay hindi susubukin, hindi malalaman kung tayo po ba ay sumusunod sa Panginoon. Kaya kailangan tayong magpasalamat sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Na kaya mang patayin ni Satanas yung ating katawan, yung ating body, pero hindi niya magagalaw yung ating kaluluwa dahil hawak-hawak pa rin ito ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa, wag po tayong mawala ng pananampalataya kung panahon na tayo sinusubok. Kaya nga sabi pa dito na through trial and persecution, the glory, the character of God is revealed in His chosen ones. Napakaganda mga kapatid, sa pamamagitan pala ng mga pagsubok at mga tukso, sa mga pag-uusig sa atin, dito may papakita yung kaluwalhatian, yung ugali ni Kristo, dito hinuhubog sa buhay natin. They follow Christ through sore conflicts, they endure self-denial and experience bitter disappointments. But thus they learn the guilt and woe of sin, and they look upon it with abhorrence, being partakers of Christ's sufferings. They can look beyond the gloom to the glory, saying, I recount that the suffering of this present time are not worthy to compare with the glory which shall be revealed in us. Romans 8 verse 18. Mga kapatid, kung iisipin natin yung mga pagsubok ngayon, ito pala ay nagdadala sa atin papalapit kay Kristo. Kailangan nating magpasalamat. Mas pipiliin pa natin na subukin tayo araw-araw para maipakita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung ugali niya sa buhay natin. Kasi nga sa pamamagitan ng pagsubok at pag-uusig, nahahayag yung kaluwalhatian, ang likas ng pagkatao ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga hinirang. So sa atin, tayong mismong, tayo sa buhay natin na tayo ay, tayo po ay nag-aangkin, we are professing na tagasunod ni Kristo, kailangang maranasan natin yung mga ganitong bagay. Yung mga mapapait na kabiguan, natututo tayong mga tagasunod na kamuhian ang kasalanan at maunawaan ang bigat ng dulot nitong pagdurusa. Napakaganda po ng ating pag-aaral sa oras na ito dahil dito makikita natin na sa kabila ng pagsubok, sa kabila na inuusig ka, pero yung Panginoon handang magbigay sa iyo ng gantimpala kung ikaw ay tapat na susunod sa Kanya. Kaya dahil sila'y nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, magagawa nilang tumingin lampas sa dilim ng kasalukuyan at umasa sa darating na kaluwalhatian. Nawa ito po yung pagkapitan natin, ito po yung panghawakan natin. Despite sa mga pagsubok sa buhay natin, ang Panginoon po yung nakakaalam kung paano tayo makakapanagumpay. Gaya ni Kristo na nakapanagumpay siya sa Kalbaryo. At kung siya yung naitago natin yung sarili natin sa Panginoon, makikita natin na makakapanagumpay tayo. Dahil ito'y pangako niya, hindi niya tayo pababayaan na angkinin yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang likas. Dahil we are partakers of Christ's suffering, mga kapatid. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya kung mababasa natin sa Romans 8:18,
I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Glory to God mga kapatid, and thank you for watching. At nawa marami pa tayong natutunan, and kung may mga insight po kayo, wala po akong na-mention o may mga bagay ako na hindi na ipaliwanag, you are welcome to explain po. And thank you for watching, and God bless sa ating lahat, and belated happy Sabbath sa ating lahat. Thank you po, Sister Daniela, sa inyo pong pagbahagi nitong ating devotional na punong-puno po ng comforting message for those who are suffering and experiencing persecution for Christ's sake. So, nakita po natin na dun sa ating lesson na hindi tayo ina-abandon ng Diyos kapag nakakaranas tayo ng ng mga trials, ng mga ganitong bagay. Bagkus ito lamang ay He is still in control, and kagaya nga po nung naranasan ng mga nakaranas ng persecution ay hindi yun comparable dun sa glory that awaits. So, ibig sabihin, yung suffering is parang for a little while lang. And kagaya nga ni Jesus na the world hated him. So if you are follower of Jesus, syempre makakaranas din po tayo ng persecution. And same din, makakaranas din po tayo ng parang hate from the world. So, yun po. Kung meron naman po kayong karagdagan from our Zoom attendees, ay welcome na po kayo mag-unmute. Sister, it's Brother Rob here. If I can make a couple of comments from my conclusions. There are a couple of benefits from this trial that is we all suffer. For those who follow after Jesus and the assassination by Satan and the forcing down of truth. So the first one of two is that it tests our faith. As we have trials, it washes away the unnecessary traits of characters and their false idols, if you like, or our false loves. So it prioritizes whether we choose between trial or the easy life or the easy way of living. So that the second one is our character is refined to a character acceptable to God. And as we depend upon God, He finds us representing the Ten Commandments, the law of God, and the character of God. As we love one another, as we illustrate the love of God in our life. And there's another verse from the Bible that needs to be quoted, and that is, we are tried as gold in the fire. So gold is something that is very valuable, and it is only purified or found in that form by burning and by intense heat and the process. So let's accept what God would give to us in
in following after the way of Jesus, who said, "Take up your cross and follow me." Thank you. Thank you po. Thank you, Brother Rob, for your insight. And kagaya nga po ng sinabi ni Brother Rob, ang trial din po is method po ng Diyos para ma-purify us to strengthen our faith. So, meron pa po ba from our Zoom attendees ang nais pa pong magdagdag? So, kung wala na po ay maraming salamat po muli sa atin pong tagapagsalita, Sister Daniela, and to Brother Rob for sharing your insight. At ngayon naman po, tayo na po ay dadako sa ating pagtatapos. Awitin po natin ang ating closing song and sunod po ng closing prayer. Kung wala po si Sister Daniela, meron po ba dito sa ating kasamahan ang pwede mag-closing prayer po?
Let's pray. Prayer, Sister Daniela. Let's pray po. Ama namin ba sa taas, talaga po ng kalangitan, Ama, maraming salamat po sa hapong ito at na kami po inyong sinamahan sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Tulungan nawa kami ng mga lahat po ng aming narinig ng mga mensahe na patungkol sa inyo at na patungkol po naman po sa amin. Naway ito po yung aming may tinim po sa aming mga puso't isipan at aming mga kabuhayan. At tulungan niyo rin po kami na kami mga Kristiyano, inyong bayan, na patibayan po namin na nawa ang aming pananampalataya na kung sakali mang meron pong pagsubok na or persecution or mga tao mang na may ayaw sa amin ay ito po yung aming malabanan at mapanagkumpiyan po ang lahat po ng mga pagsubok po na nariyan sa aming mga paligid. Tulungan niyo po kami, Ama, dahil hindi po namin makakaya kung sa aming mga sarili lamang. At sa aming pong pag-iwalay, salamat po, Ama, sa buong araw ng Sabat at sa aming pong pag-iwalay, hindi po aming pakingatan at ganoon din po ang aming mga kahit sa buhay po na hindi namin kapiling sa oras na ito, hindi po sila ingatan at pagpalain. At patawad din po, Ama, sa aming mga pagkukulang at pag-aasala sa pangalan ng Diyos. Amen. Thank you po, Brother Jefferson, sa inyo pong pag-lead ng Cosmic Prayer. And thank you po sa mga nakasama po natin dito sa Zoom sa atin pong para sa ating evening devotional. And nawa po ay makasama po namin po kayo muli sa atin pong mga devotional programs. So, invite po namin kayo bukas po or everyday po atin morning devotional po ay nagsimula every 5 a.m. at sa gabi naman po at 6 p.m. So, yun lamang po. Thank you po once again and happy new week po.